Maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa Kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Sa talan, ang kapayapaan sa hirang niyang sambayanan. Tayo na magdiwang, maligayang tunduhin dambana ng Diyos sa Kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Laging tanglan, sa araw siyang liwanag. Sinagawan ang pagkakaman ng tahanan. Lahat tayo'y tanggap at bawang minamahal niya. Tayo ang magkasal, laman-hari sa tanan. Ang katatagan, kapayapaan sa hirang niyang sambayanan. Kristo, totoo na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya, tulad ng panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, si Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang prinsesa sa palasyo ay pagmasdan mo't anong ganda. Sinulit na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Narito na lalaking ikakasal, salubungin si Kristo, Panginoon.
Haharap sa haring yaong mga abay ay kasama. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin si Kristo ang Panginoon. Darami ang iyong supling, sa daigdig ay maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikaw na may dadakila, kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha. Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin si Kristo ang Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos na ang nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nakahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban na kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapit. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulumbok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang salita ng Diyos. Salamat. Iya'y gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, matatarungan. Hallelujah. Halina, babae kakasal kay Kristo, tanggapin mo ang koronang inihanda sa iyo ng Panginoon magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mabuti sa iyo, Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapangumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapangumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang isang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Jesucristo. Madre ng Four Clare Sisters, happy fiesta po. So ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Clara. At alam naman po natin ang buhay ni Santa Clara. Kanya pong sinundan ng yapak ni San Francisco ng Assisi. Pinili nilang mamuhay na simple, pinili nilang mamuhay na pinalikuran ang material ng mga bagay sa mundo. At alam naman po natin na sila po ay galing sa pamilyang may kaya, pero pinili na mamuhay na simple. Hindi po ito ibig sabihin na kinamuhian nila or they disdain material things, kasi hindi naman po siguro pwedeng talagang totally i-discard natin ang mga material na bagay. Paano tayo mabuhay sa mundo kung wala naman tayong kayamanan? Pero what St. Clara is trying to tell us is that dapat isentro ang ating buhay sa tamang prioridad. Ang tamang prioridad ay unahin ang Diyos. God first. Kaya, dahil if you seek God first, seek His kingdom, susunod na yung ibang mga bagay. At tama nga naman, no? Si Santa Clara at ang kanyang mga madreng sumunod sa kanyang uri ng pamumuhay, kahit pa de-renounce material things for the sake of the kingdom, for the sake of Christ, ay hindi naman po talaga totally na walang-wala. No? Nakita naman natin itong mga madre, kung walang-wala pa ito sila, di payat na sana ito sila, di ba? Kung walang-wala ito, hindi na sana kayang ipapasemento yung papunta dito. Malapit na makarating dito yung sementong kalsada. Alam ko, hindi sa inyo yan. Pero sa Diyos yan. Di ba? Yung Four Clare Sisters sa Cebu, kapitbahay din namin. Hindi namin kayang papasemento yung kalsada, pero kayang napasemento ng Four Clare Sisters, ano? Kaya nahirapan kami. So, it's the same situation here, sister. Aminin na ninyo na sa inyo yan. So, kahit if totally renounce, but it doesn't mean talaga na ayaw, hindi naman talaga, no? Kasi basic naman talaga that we need yung mga material na bagay, pera, pagkain, o ano namang importante. But again, setting the right priority. Hanapin ang Diyos, unahin ang Diyos sa lahat ng bagay, and everything will be given unto you. Last month po, we had our CBCP assembly doon sa Ozamis. At isa po sa aming pinuntahan, yun yung problema pag sa provincial, ang venue ay sa provinces, ang meeting namin,
Kaya nakuhanan yung time for meeting kasi kailangan mong punta dito, magmimisa doon, may invitation doon, may invitation dito. Kaya we were invited for dinner doon sa Tangub City, no? Tangub City, which is just few minutes away from where we had our assembly. Yung mayor ng Tangub City ay dating seminarista, ex-seminaran. I think mga nakaabot yata siya ng third year theology ba? Pero hindi siya ni-recommend kasi masyadong mabait. Ano? At naging politician. Pero sabi niya kahit nasa politics na siya pero hindi niya kinalimutan yung kanyang formation sa seminary. Kaya ang kanyang mantra, ang kanyang motto ay Ginoo una sa tanan. Bisaya kasi sa Tangub. Ginoo una sa tanan. Ibig sabihin, God first in everything. No? Panginoon ang una bago ang lahat. No? Ginoo una ang tanan. Una ang Ginoo. Of course, that's a mantra. That's only a motto. But Saint Clare, si Santa Clara, isinabot sa buhay niya ang motto na yan. Una ang Ginoo. Unahin natin ang Ginoo, ang Panginoon. And I think this is also the message that ang buhay ng kanyang buhay ay ipinaabot sa atin. Especially sa mundo natin ngayon, no? Na we are so preoccupied with accumulating material possessions. You know, kahit marami na tayong na-accumulate, wala tayong satisfaction eh. Kaya accumulate. But if we set the right priority, unahin natin ang Diyos, tatagpuan natin ang tunay na satisfaction, ang kaligayahan. At kung unahin natin ang Panginoon, ang priority na ang Diyos, hindi po tayo magugutom, katulad nila sister. Katulad ng mga santo at santa. Kaya ito napakaganda na paalala sa atin. The image that we can think of, the gospel, tungkol sa unahin ng Diyos, magtiwala sa Diyos, ay yung sinabi ni Jesus, the image of a child. Diba sabi niya, unless you become like little children, you cannot enter the kingdom of God. Alam naman natin kung bakit, dahil ang mga bata ay children exist dahil umaasa sila, magtitiwala sila sa mga nakakatanda, sa kanilang mga magulang. Kung tutuusin, yung mga bata walang trabaho, wala silang income, walang hanap buhay. Pero kung ikumpara sa himbing ng tulog sa karamihan sa atin dito, mas mahimbing ang tulog ng bata. Bakit? Kasi wala silang worries eh. They don't have many worries. Wala siyang, they simply trust na hindi sila papabayaan ng kanilang mga magulang. I think it's the same spirit that the Lord is trying to challenge us to also live out. No? Tiwala sa Diyos. Last week, we had our retreat in Bohol, yung clergy ng ABPT. Tapos yung may-ari ng bahay na tinirahan namin for the retreat. It's the same spirituality para sa Kanya. No? Kung ikaw ay magtiwala sa Diyos, He will bless you with abundance. Parang yung niya. Kung unahin mo ang Diyos, He will bless you with Aming panalangin. Para sa lahat ng Kristiyano, na sana maging matapat at matibay na sanga tayo na laging nananalig sa puno ng ubas na si Kristo, lalo na sa gitna ng pagsubok at hamon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng pinuno ng bansa at pamahalaan, na sana manatili silang mga mapagkakatiwalaang tagapaglingkod at magandang halimbawa sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Kami mabuhay ng may matibay na pananalig sa iyo at pagmamahal sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Kristo na iyong anak,
na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, ang pinapay ng buhay pinaspasan, inatin inianak. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Ng nauhay namin handog, nawa'y matulad sa pagkakalay mo. Buhay na laan ng lubos sa pagtungo sa pag-ibigay ako. Ikaw, Jesus, ang pinapay ng buhay pinaspasan, inatit inianak. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Manapangin sa kapwa natin, kagalakan sa nalulumban, katarungan sa naapi, at tanlungan sa bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang pinapay ng buhay pinaspasan, inatin inianak. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Pagsasalo walang Ay pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Kristo at ang kanang kapayaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlain na may pag-asang sila ay muling mabubuhay dahil din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng kanyang kabiyak na puso na si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa inyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos ay nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayo inayayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang pagsasama namin ngayon sa banal na pagkikinabang. Matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pangalan ng Diyos, panalan o kawalan-banal ng Trinidad, ang mga anak ng Espiritu Santo, kapuri-puri ang iyong banal na pangalan at tanganga ang mga biyayang pinagkaloob mo sa iyong lingkod na sa Santa Clara. Sa pamamagitan niya naway ipagkaloob mo sa amin ang mga kahilingan aming nililipid. Hindi sa lahat ay ang biyayang mabuhay at mamatay na banal at tulad ni Santa Clara sa pamamatnubay ng iyong maalat na pagmamahal. Amen. Panalangin kay Santa Clara. Kamahal Santa Clara, ikaw na nagpamalas ng kagitingan at lakas ng loob sa harap ng mga mababangis na Saraceno. Sa pamamagitan ng iyong malaking tiwala sa banal na sakramento bilang aming mong kalasat, kapag alabin mo sa amin ang matinyas na pagmamahal sa Panginoong Hesus at tulungan mo kami pagtaguyod ng isang Diyos sa buhay. Ikaw na nagligtas sa iyong bayan ng kasisi mula sa kapahamakan at pagkalupig, pangalagaan mo ang aming bayan at ikaryato. Ipamagitan mo sa Panginoon ang aming minamahal na bansa at ang lahat ng nagdaranas ng hirap. Hindi ang aming mga pamilya
Isang tinig mula sa banal na sakramento ang nagbigay ng pangako bilang gantimpala sa iyong pagtitiwala. Ikaw ay palagi kong ipagsasampalan. Kami naway ingatan mo mula sa iyong kinaroroonan sa kalangitan. Amen. Amen. Ang magsiupo po lahat para Salamat sa lahat ng nandito at sa lahat ng tumulong sa amin para sa preparasyon para sa fiesta. Gusto lang po rin ibahagi sa inyo, katulad ng sabi ni Bishop, na hindi kami mahirap. Mayaman kami, alam niyo ba yun? Mayaman na mayaman kami sa biyaya. Kasi nandyan kayo. Okay? Kasi po nandyan kayo, kaya kami mayaman. Isang katangian ni Santa Clara, katulad po na sinabi ni Bishop, siya po ay nabuhay, pinanganak sa isang marangyang pamilya. Hindi lang mayaman, kundi marangya. Okay? One of the nobles, royal blood. Pero, nung po siya pinili niya si Kristo, naging salat po siya sa lahat ng kanyang kinasanayan. Hindi po siya sanay maglaba. Nung siya nagmadre, hindi wala na siyang tagalaba, kaya siya naglalaba. Sanay siya matulog sa magandang kama. Nung nagmadre siya, natutulog siya sa simento. Siguro po ang ating matututunan kay Santa Clara ay maging kontento kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon. Kasi pag kontento po tayo, doon tayo nagiging mayaman. Di ba maraming mayaman? Ang dami pa rin problema, lagi pa rin kulang, kasi hindi na kontento. Pero yung mahirap na, hindi naman talaga mahirap, pero yung katamtaman lang, tamang-tama lang kanilang kinikita, pero kasi kontento sila, nagpakiramdam nila, swerte sila. Sabi ni Father Albert, yung aming Capuchin priest, huwag daw natin sasabihin swerte. Walang swerte sa buhay. Pinagpala. Tayo ay hindi sinuswerte. Tayo ay laging pinagpapala. Sa aming buhay sa monasteryo, katulad po ako, for 45 years na ako sa monasteryo, isa pong ang naranasan ko po ay talagang pag-aaruga ng Panginoon. Pero kung ikaw ay laging umaasa sa sarili mo, kulang at kulang ang aruga sa iyo ng Panginoon kasi hindi ka makukontento. Pero kung tayo ay nakukontento, kung ano man ang meron tayo po ay lahat mayaman. Walang mahirap sa atin. At doon po, dahil puno, sabi ko nga, mayaman po kami, hindi kami mahirap, kasi po sa biyaya na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ninyo. So maraming salamat po. Gusto ko rin pong pasalamatan yung tumulong sa amin mag-ayos ng bulaklak, yung grupo po ni Nanay Mirasol sa San Jose. Nakita niyo naman po, full costume sila. Sila po ang dancer natin ngayon. Full course ang ating mga dancers ngayon. At ang ating choir, na every year, although 2 days before, muntik-muntik na nang hindi sila po pwede. Pero ngayon, pinagkadya ng Panginoon, sabi nila, ayaw namin yung first time, hindi kami makakapagsilbi sa pista ni Santa Clara, kaya andito po sila. Okay? Ang ating, ang mga altar servers po natin, opo, tingnan niyo mo po, ang pupogi nila, ang gaganda. Opo, maraming salamat din po. At lalong-lalo na po sa ating dalawang obispo, si Bishop Missiona, si Bishop Edgardo Manich, at ang ating pong mga sumusuportang pari sa atin.
Maraming salamat po. Sana po sa pagdiriwang natin ito, hindi lang mabusog ang ating tiyan o kaya ngiti, pero sana meron tayong maiuwi na nagpapalalim sa ating pananampalataya. Yun lang po. Ngayon po, meron ko konting instruction. Kasi po every year, napapansin namin na pagkatapos ng Mass, naglalabasan na, hindi po kayo nakakahalik ng relika ni Santa Clara. So, ngayon po, pagkatapos ng misa, magpapahalik po ang tatlong madre ng relika ni Santa Clara. Yan po ay buto ni Santa Clara. So, pagkatapos po ng pagpapahalik ng relika ni Santa Clara, tsaka po magsisimula ang ating prosesyon. Okay? Maraming salamat po. Gawaran naman ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mamalagin naman niyang naganahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin naman niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalan kayo ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Start ano na? Ads.
Ay, sorry. Pag sabi ko nanay, si nanay Elsa. Ay, hindi mo naman naging. Basta kami, hindi ako lang kasi tayo. Sige po. Pero usually kung kayo siya. Dapat sumasayaw din kayo. Ganun din kayo.